Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Some wicked ways. Some wicked way. In me may cleanse it all, Lord. Hallelujah. Cleanse me from every sin. Yes, Lord. It's our prayer tonight, O God. Patuloy kang gumawa sa buhay ng bawat isa. Oh, Mr. search me, O God, as I call our beloved leader, Brother Tim. Pagpalad, dakila namin Diyos, sa gabing ito kami ay tumadalangin katulad ng aming inawit, Lord. Cleanse us, purify us. At bayan sa mga sandaling ito kami ay malinis ng iyong dugo na walang may kukumpara, na tunay na naglilinis kahit gano'ng kapula, karumi na ang mga kasalanan. Ang iyong dugo ang siyang aming sasampalatayanan na kaya maglinis at maghugas. O Diyos, kahit ano, Diyos, mga bagay na karumihan na pilit nilalagay ng kaaway, Ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay linis sa aming mga buhay. At tinuruan mo kami na huwag nang lumakad pa sa karumihan, sapagkat ang sabi mo, sila na yung mga nilinis na ay huwag na ipagpalagay na marumi pa. Sa mga sandaling ito, Diyos, kami nagpasalamat sapagkat ang iyong biyaya ay sagana sa aming mga buhay. Kung wala ka, O Diyos, kung wala ang iyong saganang biyaya sa amin, marahil kami napahamak na rin sa mundong ito. Kami ay marahil na puno na, O Diyos, ng samot-saring kabigatan, samot-saring mga kalungkutan, na sa mundong ito ay wala ng kawakas, wala ng katapusan. Pero Ikaw, O Diyos, ang nagsabi sa iyong mga salita, sila na napapagal at napapagod ng lupa, ay bibigyan mo ng kapahingahan. Kaya sa mga sandaling ito, Diyos, kami ay namamahinga sa iyong presensya. Bayaan, Diyos, sa mga sandaling ito, magbigay ka ng kapahingahan sa aming mga kaluluwa. Bayaan, Diyos, ang iyong mga salita, ang maging liwanag, ang maging landas namin na siya tatahakin sa mundong ito na madilim na. At Ikaw, Diyos, katulad ng aming tema, Ikaw ay magliwanag sa aming mga buhay. At bayaan, Diyos, Ikaw lamang makita ng mga kabataan ng bawat isa. Sapagkat, Diyos, hindi kami mabubuhay sa mundong ito kung kami mag-rely lamang sa aming mga sarili o sa aming mga kakayanan o sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, Diyos, we are very appreciative sa pinagkaloob mo ng mga tao sa aming mga buhay
Pero Diyos, tinuruan mo kami na higit sa lahat ay magtiwala lamang sa iyo. Lalo Diyos, sa panahon na kami ay tila ba nakakaramdam ng nag-iisa, nakakaramdam ng kalungkutan, kalumbayan, Ikaw, Diyos, ang siya nagturo sa amin na kami ay magtiwala lamang sa iyo. Sa mga sandaling ito, Diyos, kami ay dumadalangin ng guidance, ng leading sa iyong mga salita. Bayan, Diyos, sa mga sandaling ito, Ikaw lamang siya manguna. Huwag ang tawang makita, huwag ang tawang manguna. Ikaw lamang, Diyos, ang siya maluwalhati sa lahat ng mga bagay na pag-uusapan. Sa mga sandaling ito, Diyos, kailasay lamang kami tumitingin at nagtitiwala at bayaan maging pagpapala ang mga salitang aming mga pakinggan at mga pag-usapan. Binabalik namin sa lahat ng papuri at pagdakila sa tangit ng pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Maraming palapakan natin, Panginoon, mga kabataan. Okay, habang nakatayo tayo, magbukas tayo ng ating Bible. On the book of 1 Peter, chapter 4, I will read verses 12 to 19. Sa ating pag-usap. Okay, sabi dito, verse 12 says, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So take note nyo yung sa verse 13. No? If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory, and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. For it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? So therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. Can you say amen to the words of God? Amen. Be seated, mga kabataan. Magandang gabi. Para medyo madilim dito, wala palang spotlight. Pero, magandang gabi. At parang on the span of few weeks, on the span of many days lang, parang matagal tayong huli nagkita. Pero ilang araw lang, ilang linggo lang. At because of many things, personally, alam nyo naman, maraming mga bagay na sunod-sunod sa aking buhay. And thank you sa ilaw. So, I myself ay hindi exempted sa mga sunod-sunod, sa mga pangyayari, sa mga kabigatan, mga kalungkutan, at pagkapagod. Pero gayunpaman ay nagpapasalamat tayo sa gabing ito sapagkat ang Diyos siya nagbibigay ng kalakasan. So please pray for me lang, mga kapatid, mga kabataan, at ang Diyos ang siyang maluwalhati, ang Diyos ang siyang mabigyan ng papurihan at kadakilaan. So now ay bagaman merong mga couple of adjustments, maraming mga adjustments sa bahay, sa amin, even sa akin personally, at sa work din. So medyo na-change yung aking schedule. So galing akong kaninang office, kaya medyo late ako dumating. Nagpahinga pa ako sa bahay. Pero gayon pa man, ay katulad nga ng aking napakinggan, isang pangarap na napakinggan. You know, dumarating tayo sa panahon na kinakailangan natin magtrabaho, kinakailangan natin magkumita. Of course, wala naman tayo ibang purpose sa pagkatrabaho, kundi lang
kundi makasurvive dito sa lupa, magpasalamat tayo sa Diyos, and at the same time ay makatulong sa family natin, at kung mag-aasawa ang ilan sa inyo, or lahat sa inyo ay mag-asawa, makapag-ipon. So, hindi naman masama magtrabaho, at if time will come na yung mga trabaho natin ay, darating yan, ay darating yung panahon na magtatrabaho ka before yung mga gawain o Friday, hindi ka kasing luwag ng before. Even sa inyo, di ba, nag-aaral, ilan sa inyo galing pang school, naka-uniform pa nga ang ilan. At darating yung mga panahon na ganyan. At kung tutuusin, mas masarap magpahinga. After work mo, ay pwede ka nang magsabi, Kuya Tim, hindi mo na pupunta, or pwede ka nang talaga matulog, magpahinga, para makabawi ng lakas. Pero alam nyo ba mga kabataan, bagaman, we are living in this world, at ang ating goal ay kay Kristo, at darating yung mga work na ganyan, darating yung mga pagpasok natin sa mga schedule na kuminsan hindi mag-fit, or wala tayong ample na pahinga para sa mga school works natin or sa mga studies natin. Alam niyo, isang pangaral na napakinggan, sabi doon, sabi ng thought ng pangaral, you just have to deal with it. Kapag may mga trabaho pa bago magawain, then dahil ang purpose naman natin talaga sa mundong ito, if we understand na wala tayong ibang goal kundi maluwalhati ang Diyos, you just have to deal with it. Katrabaho tayo sa umaga, at sa Friday na mga gawain, pupunta tayo ng gawain. And speaking of which, I apologize kung ilan sa inyo nakapansin, wala ako nung Wednesday. Dahil yung meeting ko, hindi ko pwedeng alisan. Kinakailangan kasi ako dun sa meeting dahil nga sa change ng schedule. Pero ganyan pa man, kapag dati yung mga panahon na kaya naman makahabol, kinakailangan natin magpatuloy mga kabataan. At doon nasusukat yung ating patience, doon nasusukat yung ating integrity, yung pagiging tapat natin sa salita ng Diyos. Kung paano ang Diyos, kapag tayo mayroong mga kahilingan, may mga prayers tayo, di ba? At gusto natin na matupad yung mga prayers natin, Lord, gusto ko ng ganito, trabaho. Kung paano nagiging tapat ang Diyos sa mga bagay na ating mga kahilingan. Bagaman hindi ito hinihingi ng Diyos or hindi kailangan ng Diyos ang inyong katapatan, pero kung tayo ay nagsasabi na iniibig natin ng Diyos, yung katapatan na yan ay magmumula sa iyo, ito ay mag-uusbong lalabas sa iyo. At ito ay kusa mo nang gagawin out of your love, katulad sa mga kasulatan, ang pag-ibig ay magpupumilit sa atin. Okay? So, I am proud kung kayo ay galing pang mga school, galing pang work, at you have to go straight here dahil tayo ay nasa gawain natin Panginoon. So, bagaman marami pang mga bagay, perhaps sa mga bata hindi pa agad naunawaan, pero it's important na magpatuloy lamang tayo para tayo ay lumago pa sa pagkakilala sa ating Panginoon. Okay, so sa gabing ito ay hindi ako mangusap na matagal at medyo masama rin yung pakiramdam ko. Pero ngayon pa man, let's talk about the idea of glory. Kung nabasa ninyo, kung napansin ninyo yung binasa natin mga verses, maraming mga talata dyan na binanggit yung salitang glory or yung term na glorify. Okay? So kung babasahin nyo maigi yung verses 12 to 19 ni 1 Peter, or unang sulat ni Pedro, nagsulat siya ng maraming mga ng encouragement, particularly sa ating section na binasa. Nagbigay siya ng reminder sa church or sa kanyang mga sinusulatan patungkol sa idea ng suffering. Okay? At sabi niya doon sa verse 12 natin binasa, kapag dumadanas kayo ng paghihirap or ng mga pagtitiis or ng mga trials, ang tinatawag natin, sabi niya doon, huwag kayong magulat. Sapagkat, sabi sa verse 13,
Sabi doon, but rejoice in suffering. Sabi doon, rejoice dahil kabahagi mo si Kristo sa mga suffering na tinatanggap mo. Okay? Although, marahil napuntaan na ng ating pastor sa mga nakalipas na mga panahon, di ba? Huwag tayo mag-suffer, binasa natin din kanina, huwag tayo mag-suffer na tulad sa isang magnanakaw, no, hindi yan trial ng Diyos. Yan ay consequences ng ating mga gawa. Pero gayon pa man, kapag dumadanas ka, sabi dito ni Pedro, to summarize, kapag ang isang tao ay dumadanas ng trials for the sake of the will of God, or dahil ikaw ay tumutupad sa kalooban ng Diyos, ikaw ay nabibigatan, nahihirapan. Usually naman kapag may mga trials, ikaw ay nakakaramdam ng kabigatan, kalungkutan, or nakakaramdam ka ng kabigatan. Okay? So, ganoon ang mga trials. At ang sabi doon, kapag ikaw ay dumadanas niyan, magalak ka dahil you share Christ's suffering. At, sabi sa verse 13, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Okay? Sabi doon, ang pinaka-end goal kung bakit kinakailangan mong magalak, okay, gusto kong sundan natin ito maigi mga kabataan, at I hope makakuha natin sa gabing ito. So yung pinaka-end goal, bakit kinakailangan ng isang Kristiyano ay magalak? Or anong purpose? Why a Christian needs to rejoice ay para, sabi dito ni Pedro, ang kanyang hypothesis, ang kanyang tinuturo, na we believe na nagmumula sa Diyos. Ang sabi niya dito, para ikaw, kapag ang glory, so ginamit yung word glory, kapag ang glory ay na-reveal or nakita, kung ang kaluwalhatian, di ba, yung Tagalog ng glory ay kaluwalhatian, kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay na-reveal, ikaw ay magkakaroon ng rejoicing at ng gladness. Okay? So gusto kong sundan natin yan, at habang binabasa natin yung mga verses na yan, dahil pag-uusapan lang ngayon ay glory, gusto ko kayong tanungin na para sa inyo, ano ba ibig sabihin ng salitang glory? Ano ba ibig sabihin ng salitang glory? So sa Tagalog ng glory ay kaluwalhatian, di ba? Kapag ginagamit ang term or ang word na glory, what comes in your mind? Marahil kapag di ba, madalas tayo may mga awit na we give glory to your name, glorify thy name, ano pa ba? We sing glory. Isa siya sa mga Christian terms na ginagamit natin sa mga awit at sa papuri sa ating Panginoon. Pero ano ba ibig sabihin nun? When we say glory, ito ay nagpapatungkol sa sabi sa dictionary, ito ay nangangahulugang importance. Okay? Kapag ang isang tao ay mayroong glory, meron siyang importance. Meron siyang, define sa dictionary, meron siyang fame. Di ba? Kapag ang isang artista ay, halimbawa, isang kilalang artista, famous na artista, mapadaan dyan sa bulihan. Hindi siya magiging tulad natin na kapag tayo napadaan dyan, walang papansin. Diba? Kapag yung artista, dahil siya'y kilala, siya'y famous, hindi siya katulad natin na mga normal na tao na dadaan dyan. Siya ay pagkakaguluhan at para siyang nagliliwanag dahil lahat ng mga tao nakamasid doon sa taong iyon. Diba? Kapag ang isang artista, kapag ang isang, halimbawa, presidente ng Pilipinas, siya ay famous, kilala siya ng lahat ng Pilipino. Kapag mapadaan siya dyan, hindi siya normal na katulad natin na walang papansin. Walang may kialam sa atin kapag napadaan tayo dyan. Pero kapag yung presidente ng Pilipinas ang mapadaan dyan, yung kanyang mga actions ay bantay sarado. Lahat ng mga tao nakatingin sa kanya, lahat ng tao ay pupuntahan siya. Nakuha niya idea? At itong taong ito ay importante. Diba? Kailangan yung dadaanan niya maayos,
Kailangan hindi siya tawag dito, hindi siya maaabala sa daan. Nagkaroon siya ng glory, ng importance. So when we define glory, ito ay, sabi din sa isang dictionary, it is praise. Praiseworthy. Kapag sabing glory, ito ay honor. So kapag sabi ko nga, in definition natin, pag may artistang dumaan or kapag presidente dumaan, magbibigay ka ng honor, ng respect. At para ba siyang, sabi ko, analogy, para siyang nagliliwanag na lahat ng atensyon ay napupunta sa Kanya. Alam niyo ba yung glory ay madalas ikabit, especially sa atin, ang mga Kristiyano, madalas siyang ikabit as something na heavy. Di ba alam niyo yung kantang, let the weight of your glory. So, ang glory ay usually kinakabit as meaning niya or yung word na glory ay kinakabit siya as something na mabigat. Okay? As merong timbang, di ba? Let the weight of your glory, merong timbang, may at sa Tagalog, di ba? Meron tayong termino na ano ba yung mas matimbang sa'yo? Meaning nun, ano yung mas importante? Di ba? Kapag pinapili ka, ano ba mas matimbang sa'yo? Or mapapanood mo sa pelikula, sino ba mas matimbang sa'yo? Ako ba o siya? Ibig sabihin nun, sino ba yung mas importante? Mas mahalaga? At yung termino na glory ay ganun din. Dinidikit siya sa ganun, sa kahalagahan, sa timbang, sa weight. At kapag pinag-uusapan natin, dahil tayo mga Kristiyano, exposed tayo sa mga awitin na nagpapatungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, kapag sinabi natin glory of God, ibig sabihin ito yung importance ng Diyos. Ito yung kanyang, we use the term magnificence, yung splendor. Actually, yung salitang glory, kapag mababasa kayo ng mga commentary, so yung mga Christian-aligned na mga definition, ito'y something na hindi ma-describe, na mas higit pa sa kagandahan. Okay? Kapag ang isang, halimbawa, sabi ko nga, kapag ang isang presidente mapadaan, kahit gaano kapangit yung itsura niyan, pero dahil siya may title na president, hindi yun nagmamatter. Diba? Hindi nagmamatter. Kahit na yung mga sikat sa TV na mga pangit, diba? May mga ganon, yung mga madalas na inaasar. At may time diba? Ewan ko kung nandiyan pa, sila Diego, diba? Ewan ko kung buhay pa ba yun? Sila, mga inaasar sa TV na mga tampulan ng asar ng mga pangit, pero celebrity sila. Kaya, it doesn't matter kahit gano'n yung itsura nila, kapag mapadaan sila sa labas, importante sila. Nakuha niyo idea, mga kabataan? Mahalaga sila. At gayon din, at ito yung isang bagay, sabi ko nga, kung patungkol sa Diyos, hindi naman pangit ang Diyos, ano? What I mean is that, ito ay isang bagay na hindi mapaliwanag na kahalagahan ng isang bagay or isang tao. At ito, sa ating pinag-uusapan, kahalagahan ng Diyos. Para siyang beauty, di ba? Sabi nga sa isang quote, beauty is in the eye of the beholder. Para sa isang tao, maganda ang isang bagay, isang tao. Para naman sa katabi mo, hindi kayo nag-share ng view. Dahil para sa kanya, pangit. Di ba? Para dito, pogi. Para dito, maganda. Pero para dito sa kabila, pangit. So, yung glory ay iba doon sa salitang beauty dahil ito ay na-share na lahat ng tao at kapag ang isang tao or isang bagay ay merong glory, lahat na nakapalibot, lahat na nakakita, lahat ng tumitingin ay magkakaroon itong bagay na ito ay magkakaroon ng importance, ng kahalagahan. At ito ay magiging praiseworthy. Okay? Kaya ako sinasabi na ito ay isang mabigat, no? Yung tinutukoy kanina, yung weight,
The weight of glory. Ito isang bagay na mabigat dahil imagine niyo yung scenario na mapunta kayo, tayo mga normal na tao lang. Halimbawa, meron tayong hari ng Pilipinas. At ikaw ay mapunta dun sa presence ng hari ng Pilipinas. Yung makaramdam ka na para bang, wow, si hari ay in-invite ako. Wow, yung pangalan ko na mention, yung ganong honor, yung ganong adoration, yung praise. Halimbawa, kahit nga mas-celebrity, di ba, tawagin ka na sa pangalan mo, kilala ka. Yung ganong adoration at pagkamangha sa tao. Ito yung tinatawag natin na glory. Yung pagkakaroon ng pagbibigay ng halaga doon sa isang tao, isang bagay. At kung babalik tayo dito sa pinag-uusapan natin sa 1 Peter, kasalungat. No? Dahil si Pedro dito ay nag-uusap patungkol sa mga tao o sa mga Kristiyano na dumadaan sa mga fiery trials. Okay? Now, before we go on, lahat tayo ay merong glory. Okay? Lahat tayo ay, kung i-define natin dun sa, sabi ko kanina, yung importance, di ba? Kung kahit na hindi ka kilala ng lahat, pero kapag alam ba, mapadaan ka dito, mapadaan ka sa school mo, at mapadaan ka sa room mo, dahil kilala ka dun sa room mo, di ba? Bibigyan ka ng pansin. Bibigyan ka ng importance. Ikaw ay importante para sa iyong pamilya. Diba? Pagpasok mo dito ng church, marahil may mga nag-aabang sa'yo, nag-aantay sa'yo. So, in of itself, ang mga tao ay meron din glory na tinatawag. On a lighter term. Okay? Susundan nyo lamang ako dito sa definition na ito. No? Ang mga tao ay merong tinataglay ng glory. Siyempre, hindi lang makukumpara sa hari, hindi lang makukumpara kay BBM, pero bilang tao, meron tayo na tinataglay na glory. Okay? Meron tayong pangalan na kinikip bilang isang Samuel Ang. Ano ba ibig sabihin nun? Bilang isang Irish, Quiñones. Ito ay si Irish, ganito siya sa school. Ito yung role natin, o yung glory natin, yung importance natin sa school, sa pamilya. Okay? So lahat tayo merong mga names na kinikip. At kung babalik tayo sa pinag-uusapan dito kay Pedro, kabaliktaran. Alam niyo ba, ang opposite ng glory ay shame. At yung shame ay mabigat din yun. Diba? The weight of shame. Yung shame kapag ikaw ay merong kahihiyan na instead yung mga tao ay mamamangha sa'yo pagtingin, ikaw iniisip mo na lahat ng tao tumitingin sa'yo at lahat sila ay galit sa'yo. Lahat sila ay hindi approve sa'yo. Ang shame, kahit wala nang tumitingin sa'yo, ay akala mo lahat sila nakatingin sa'yo. At ikaw ay tinatrato na mababa. Ang glory, alam mo na lahat sila nakatingin sa iyo. Sure yun. Sabi ko nga, kapag merong isang tao na mataas or malaking glory, lahat ay nakatingin sa kanya. Famous siya. Importante siya. Pero ang shame, kahit wala nakatingin sa iyo, akala mo lahat nakatingin sa iyo. At hindi positive na nararamdaman mo, kundi kabigatan. And one of those times ay dumarating sa panahon ng ating suffering. Sa panahon na dumadaan tayo sa fiery trials. Kapag nakompronta tayo ng ating mga weaknesses, kapag dumarating sa point na yung mga weaknesses natin lumalabas yung ating mga attitudes pa, mga ugali bilang bata. Lumalabas yung ating mga kahinaan, lumalabas yung ating mga lapses pa. Diba? Hindi naman talaga ito nakaka-proud.
Kapag yung kahinaan mo na makagalitin ay lumalabas, sino mapaproud doon? Kapag ang kahinaan mo na pagiging masagutin, yung kahinaan mo na sobrang sensitive, yung kahinaan mo na hindi kayang makinig sa mga paalala, yung kahinaan mo na hindi matake, or rather, yun nga, sensitivity, or matinding depression, nobody is proud on those things. Hindi tayo magsasabi dito at magiging proud na, ako, Kuya Tim, makagalitin ako. Or ako ay sensitibo. Or ako ay tamad. Dahil kapag itong mga bagay na ito na negative ay mailapat sa iyo, yung mga weaknesses, or kapag halimbawa dumadaan ka sa mga matinding trials ng buhay mo, ikaw ay depressed, ikaw ay merong mga anxiety, ikaw ay dumadaan sa matinding testing na merong mga recent losses or mga recent na karamdaman, hindi ito nakaka-proud. At as a matter of fact, kapag tayo ay, di ba, nalulungkot, tapos ikaw ay tanungin, kamustahin, hindi mo sasabihin na malungkot ka. Sabihin mo, okay ka lang. Kamustahin ka ni Kuya Sam, halimbawa. Ikaw, sister, brother, kamusta ka? Sabihin natin, okay lang. Lalo na kapag kami mga naramdamang kakalungkutan o kabigatan or anything, testing sa buhay natin. Or kapag ikaw ay nasa matinding addiction or matinding kasalanan, it's not something na sasabihin mo agad. Okay, Kuya Sam, actually, makagalitin ako. Hindi ganon. Pero ang mga tao, actually mga kabataan, gusto ko maintindihan nyo, ang mga tao ay prone na magsabi na okay lang, ayos lang, dahil gusto nilang i-keep yung glory. What do I mean by that? Para yung ningning or yung facade, yung outward appearance nila ay hindi mabago. Kaya mga tao or mga kabataan sa ating panahon ngayon, kahit na sila ay malungkot, kahit na sila ay bigat na bigat, diba? Nakangiti pa rin, masaya pa rin. Kapag kumustahin, ayos lang, okay pa rin. Because, so don't get me, no? Baka masaktan kayo agad. I keep my glory. Huwag muna, sundan muna natin, Pero, totoo na mga tao ay ganon na hindi magiging tapat sa kanilang mga pinagdadaanan, especially sa mga negative na bagay. It's because ayaw nila na yung glory, ayaw nila na yung maayos na kalagayan sa paningin ng iba ay para bang mag-iba yung paningin sa iyo. Maging negative, especially kapag dumadanas ka matinding mga trials, matinding mga kalungkutan, no? Halimbawa, brother ka, they see you as someone who is strong, who is brave, who is matured. At kapag dumating yung mga simpleng mga testing, yung simpleng mga trials, ang mga tao, ang mga kabataan, they are tending to hide these things. Darating sa point na dahil nga sa mga kahinaan, sometimes decide na even ang mga kabataan, wag na muna umattend. Why? Because sila ay nahihiya. Sabi ko nga, ka-opposite ng glory ay shame. Sila ay nahihiya, ayaw nila ipakita yung sarili nila dahil ganito, ganyan ang kanilang ginawa. And then, para yung image nila ay hindi mabago sa iba. Nahihiya na i-express, na sabihin na, ako ay malungkot. Para yung image. No? Kahit hindi mo iniisip yun talaga, pero to keep that para inherently na sa tao, mga kabataan, na i-keep yung image na, wala parang problema eh. Okay? Sometimes we do not want to talk about sad things sa ating buhay. Hindi natin gusto na mag-uusap tayo about weaknesses. Hindi natin gusto na mag-usap tayo about pagiging tamad, pagiging lazy, or pagiging sinungaling. Ayaw natin pag-usapan yung ganun because yung image bilang tao, gusto natin tong makip.
Ba? Kaya nga nauuso din sa mga kabataan na iba sa bahay, iba sa church. Dahil yung kanilang ugali sa tahanan na ganito, ganyan, ay hindi nila dadala sa church. Pilit nilang tinatago. Pilit natin tinatago. Natin, makakasama tayo. Natin tinatago. Para hindi pagalitan, hindi masaway, because we do not want to talk about. Nakakahiya pag-usapan. Nakakuha ninyo? At dahil doon, dahil nga nakakahiya pag-usapan, merong shame, at ginagawa natin lahat ng paraan para hindi mapag-usapan. Kung dumating sa point na extreme, na nalaman ng lahat, siyempre, sabihin mo, nakakaya na umattend, papahinga muna ako sa bahay. Sometimes, kapag dumadanas tayo ng mga matinding mga trials, magpapahinga muna tayo. Hindi muna tayo adadalo, hindi muna tayo attend. Dahil nakakaya. Bagaman iniisip mo, sinasabi mo na papalakas muna ako, hindi muna ako attend. Ayusin muna sarili ko, hindi muna ako attend. Pero, the truth of the matter is, at kung gusto nyong nawa ating internalize na maintindihan, maunawaan natin sa ating mga sarili, kung bakit prone ang mga Kristiyano na wag umattend kapag ka nakakaranas ng mga matinding trial, kabigatan. It's because they're ashamed. Dahil yung mga bagay na yun ay kahiya-hiya na pag-uusapan. Diba? Nakakahiya. Problemado ka. Nakakahiya naman. Problemado ako. Nakakahiya naman na marami akong mga testing, mga trials. Bagaman hindi sila honest doon, pero yun yung totoo. Kaya hindi nila mailagay yung mukha nila doon sa church. Kapag ka may matinding mga kasalanan na nagawa, pagkukulang, pagkakamali, kapag merong mga lapses, ang mga tao, hindi na lang atin. Dahil, nahihiya sila mapag-usapan yun. Mga tao, sabihin nila, kasi baka banggitin ni pastor, baka banggitin ni Kuya Tim. Pero, alam niya ba mga kabataan, bagaman kahit hindi ko naman sabihin, kahit hindi naman sabihin ni pastor, pero yung kahihiyan ng taong yun, yung shame ay kumakain sa kanya, yun yung nagpipigil sa kanya na pumunta sa church. At, i-keep yung kanyang image. So, yun yung extreme, ano? On the lighter side, marahil kayo may mga pinagdaanan, ayaw nyo lang na makita na malungkot kayo. Masama ba yun? Para pinag-uusapan natin siya, masama eh. Pero ano sa tingin ninyo, mga kabataan? Kapag sinabi ba na buhay ng Kristiyano ay mahirap, ay masama ba kung nakangiti tayo? Ano sa tingin ninyo? Dadaan natin yan, ano? Unting minutes lang. Pero gusto ko lang magbigay ng mga tanong na ganyan para mas maintindihan natin kung bakit nga ba sinasabi na kapag buhay ng Kristiyano ay mahirap, pero bakit nga ba tayo nagpapatuloy? Bakit sinabi dito ni Pablo, huwag ka na magulat kung nakakaranas ka na mabibigat ng mga testing, mga trial. Alam niyo ba kapag okay. Babalik ako sa sa outline natin. Alam niyo ba na ang mga tao kapag nawawalan sila kapag sila dumadanas ng mga kabigatan ng mga testing, yung glory or yung sasabi ko yung importance, yung glory, yung kanilang itsura na maayos, parang nagbabago, nawawala, naaalis, napalitan ng shame, ng kahihiyan. Pero kahit na dumating sa punto, or halimbawa, sabihin natin matago mo lahat ng mga kalungkutan mo, lahat ng mga kabigatan mo, matago mo yan forever. Or hindi naman forever actually. Darating yung point na ikaw ay hindi na makakapagtago. Kapag dumating ka sa matinding mga kabigatan, kapag kayo ay dumating sa matinding mga kalungkutan, mga testing ng inyong pananampalataya, kahit na anong pilit natin itago, kahit na anong pilit natin ikubli, kahit na anong pilit na ayaw natin pag-usapan, yung mukha mo ay magre-reflect ng tunay mong kalagayan. Kahit na anong pilit na i-hide siya, wag ipaalam sa iba. Pero dahil nga
ang mukha ay window ng ating mga kaluluwa, magre-reflect yan. Lalabas at lalabas yan. To the point na hindi na makikita yung kaluwalhatian, makikita sa iyo yung kabigatan, yung kalungkutan. Kapag ang malungkot ang isang tao, sinasabi nila, smile lang, ngiti lang, ayos lang. Pero alam niyo ba, hindi ito sapat. Hindi ito enough para makapagtago ng mga weaknesses, ng mga kalungkutan o mga kabigatan. Darating ang point na hindi mo na kayang pasanin niya na ikaw lang, na nag-iisa ka lang. Darating ang panahon na everyone will know na mahina ka. Kahit na anong pilit mo na magsabi na ikaw ay malakas, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Dahil tayo ay tao, limited tayo, darating yung point. One way or another, kung hindi ikaw yung magsabi, darating yung point na makikita ng lahat na ikaw ay mahina. Kung hindi man ikaw yung maging vocal sa weaknesses mo, darating yung punto, kabataan, na makikita ng lahat yung iyong mga kahinaan. Yung mga lapses mo, yung mga weaknesses mo. At hindi mo kayang itago forever. Pero, kabataan, gusto ko introduce sa inyo ang isang bagay na in-offer din naman na kasulatan. Merong isa nang sabi doon sa mga kasulatan, Isaiah chapter 6 verse 3, merong isa nang sabi doon, ang kanyang kaluwalhatian ay nababalot itong buong mundong ito. At walang iba kundi ang ating Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay kayang bumahalot sa ating mundo. Ibig sabihin, yung mga weaknesses mo, yung mga bagay na lapses mo, yung mga bagay na kahihiyan, shame, sa buhay mo, na pilit mong tinatago pero hindi mo na matago. Darating yung kinakailangan mo i-cover, di ba? Ayaw mo mapahiya sa mga kasalanan, kahinaan mo. Meron dito, sabi dito, yung kaluwalhatian ng Diyos ay kaya magbalot sa lupa. Ibig sabihin, even ikaw, yung mga kahinaan mo, mga lapses mo, mga shortcomings mo, yung kabigatan mo, kalungkutan mo, ay kaya kang balutin ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero gusto kong maintindihan niyo mga kabataan, na kapag ikaw ay binalot ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi ibig sabihin na kapag binalot ka ng kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian mo pa rin yung makikita. Sabihin mo, pwede naman tayo magtago sa glory ng Diyos, hindi nasisira. At ikaw, mapapreserve mo yung sarili mo, yung image mo na maayos. Diba? Sabihin mo, magtago ako sa Diyos, sa ministries, para ma-preserve yung aking image na strong. Natayo ako sa pulpit nagtutugtog ako, wise ako, matalino ako, alam ko yung salita ng Diyos kasi nagpapiano kaya ako. That is not the case. Alam niyo ba yun? Hindi porkita sa mga ministries tayo, it is a sign, bagaman don't get me wrong, bagaman pagka ginagamit tayo sa ministries, it is a sign of maturity, pero it does not mean na ikaw ay malakas kapag ikaw ay ginagamit sa mga ministeryo ng Diyos. At ang kaluwalhatian ng Diyos, kapag ikaw'y kinover nito, hindi ikaw yung magmumukhang malakas. At hindi rin ibig sabihin na yung mga kahinaan mo ay hindi na makikita. Alam niyo ba yun? Kundi ang sabi dito, kapag ikaw ay binhalot ng kaluwalhatian ng Diyos, kahit kita yung kahinaan mo, hindi yung kalakasan mo yung nakikita, kundi kalakasan nagmumula sa Diyos. Yung pagbalot ng kaluwalhatian ng Diyos sa iyo ay hindi para i-highlight na ikaw ay malakas. Kapag binalot ka ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi na-highlight, si Kuya Tim, ang lakas talaga ni Kuya Tim. Ang tibay talaga niya. Hindi ganon. Kundi sa panahon na ikaw ay mabalot ng kaluwalhatian ng Diyos, yung Diyos yung nakikita sa atin, sa inyo.
Kapag ikaw ay nabalot ng kaluwalhatian ng Diyos, sabi dito na ang kaluwalhatian niya ay kayang bumalot sa buong mundo, hindi kaluwalhatian mo yun ay kita, kundi sa Diyos. Maraming pa mga bagay na pwede natin mapag-usapan dyan patungkol sa glory. Pero alam nyo ba ang Diyos, sa maraming mga accounts ba ng sulatan, gusto niya na mapunta sa Kanya yung kaluwalhatian, yung glory. Alam nyo ba yun? Maraming mga accounts sa Bible na nagsasabi na, I want the glory, I want the glory. If we will go on sa John chapter 11, so iikot tayo dito sa ilang mga talata pa, no? John chapter 11, familiar tayo sa story ni Lazarus, di ba? Na siya ay nagkasakit at si Mary, si Martha na kanyang mga kapatid ay humibig sa Diyos, di ba? Nagpaabot ang message sa Diyos kay Jesus Christ, nagsabi, yung iniibig mo may sakit. At sabi ni Jesus sa verse 4, gusto fokusan sa verse 4, ano? But when Jesus heard it, and he said, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son may be glorified through it. Yung kamatayan ni Lazarus, at alam natin yung story, di ba? Pagkadating ni Jesus, 4 na araw na siyang late. Nakalibing na si Lazarus, nandun na sa tomb. At sila Mary at si Martha, masasabi natin, hindi naman sila nawala ng pananampalataya. Di ba? Meron sila pag-asa kay Jesus na, yung iniibig mo, Lord, may sakit siya. Alam ko, may magawa ka, kaya mo siyang pagalingin, kaya mo siyang palakasin, kaya mo siyang ibangon, etc. That is why, kaya nga si Mary at si Martha, nilapitan si Jesus at sa kanya humingi ng tulong. Pero dumating yung point, lumipas yung mga araw, hindi lang basta nagkasakit si Lazarus, dumating panahon siya namatay. At of course, gaano katinding hirap, gaano katinding kalungkutan yung dinanas nila Mary, nila Martha, na yun si Jesus na kanilang inaasahan na magpapagaling, wala na. Hindi nangyari na pagalingin si Lazarus, namatay pa. Diba? Hindi dumating si Jesus na inaasahan nilang kaya magpagaling. Dahil alam nila yon na nagpapagaling si Jesus. At nung hindi na nga dumating si Jesus, namatay pa si Lazarus, malungkot sila, nabibigatan sila ng luba. At sabi ni Jesus pa dito sa verse 4, yung sakit na yan, it doesn't lead to death, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung titignan nyo ng maigi mga kabataan, parang harsh naman nun. Bakit hinayaan ni Jesus na mag-suffer sila Mary, sila Martha, umiyak na, tumulo na luha, tumulo na lahat, dahil kapatid nila yun eh. Tumulo na lahat, hindi nagmadali si Jesus to rescue. Diba? Kung totoo bang, sabi sa verse 2, diba? Yung iniibig mo, Lord, may sakit. Kung totoong iniibig ni Jesus yun, di ba? Yung stereotype na makikita natin dapat nagmadali si Jesus. Tara, punta tayo doon. Pagalingin natin si Lazarus, pag-pray natin, ganito, etc. Pero hindi na nakita yun. At it seems harsh na sabihin, hindi siya nagmadali, parang hindi na nga tumulong, pero sabi, para pa maluwalhati ang Diyos. Para lang pala, sabihin ng ilan, even ng mga Kristiyano, even ng mga nasa labas, lalo na, ito yung argument nila, sabihin nila, pinahirapan ka lang para maluwalhati yung Diyos. Sabihin ng ilan, parang makasarili naman yung Diyos. Ikaw hirap na hirap ka, tapos yung Diyos yung nagkakaroon ng glory, ng kaluwalhatian. Paano yun? Diba? Kumbaga parang ikaw ay nagtrabaho, ikaw na yung pagod na pagod, ikaw na hirap, pero yung sahod mo mapupunta dun sa boss mo. Anong mararamdaman mo? Diba? Parang unfair. Ang hirap naman nun. At ganun din dito, sila na yung naghirap, nagtangis, at inaasahan nila si Jesus na kayang
kayang magpagaling, pero hindi niya ginawa, hindi siya nagmadali. Tapos sabi dito, para lang maluwalhati siya. Diba? Kinukumpara ng mga taga-sanlibutan ito sa parang boss na abusive, diba? Sabihin ng sanlibutan, ay, ikaw na ngayon nagpagod, ikaw yung naghirap, ikaw yung naglingkod. Tapos yung boss mo sa langit, yung maluluwalhati. Inahalin tulad nila sa boss na toxic. No? Pero, kung maintindihan natin maigi mga kapatid, why Jesus, sabi niya dito, kahit na ikaw ay nahihirapan o nag-suffer, bakit hinayaan ni Jesus na mag-suffer na many days sa pagluha? Bakit hinayaan ni Jesus na dumating yung kalungkutan, dumating yung kalumbayan, yung illness, yung sinasabi natin kanina ng mga shame, yung kahihiya, nakakahiya pag-usapan, na mga weaknesses sa buhay natin. Why God has let that happen? Darating tayo sa isang tanong na as old as time na pinag-uusapan, bakit hinahayaan ng Diyos na ang mga tao ay nag-suffer? Marahil pag-usapan natin some other time, or marahil sa inyong mga sariling journey sa pananampalataya, makita nyo, mabasa nyo, maintindihan nyo bakit hinayaan ng Diyos na mag-suffer ang mga tao. Pero ngayon gusto ko ipakita dito na it is not harsh or it is not selfish na matawag na kapag ikaw ay nahihirapan, ay ang Diyos yung nagkakaroon ng kaluwalhatian. Why? Bakit kaya? No? Sabi pa nila Mary, sabi nila Martha, hindi mo ba love si Lazarus? Iniibig mo, Lord, may sakit. Pero pinabayaan lang ni Jesus. Para maluwalhati siya. Grabe naman yun. Pero why is that? Anong sinasabi sa mga kasulatan patungkol dito? Alam nyo ba na ang pag-ibig ni Jesus, and in the same pag-ibig ng Diyos, alam nyo ba na hindi to people-centered? Ang pag-ibig ng Diyos, it is Him, God-centered. Kumbaga tayo, kapag umiibig tayo, kapag nagpapakita tayo ng sympathy, sa pinakita kong view dun sa storya, parang unfair naman kay Martha, kay Mary, nakakaawa sila, Lord. Kung totoo, mahal mo sila, ipakita mo yung love mo sa kanila, pagalingin mo si Lazarus. That is the empathy ng tao. Yun yung pag-ibig na dinedefine ng tao. People-centered. Pero alam nyo ba, ang divine love ng Diyos, ito yung nakasentro sa pinanggalingan. Mare-recognize nyo ang isang pag-ibig kung ito ay bumabalik dun sa kanyang pinagmulan. Kung ang pag-ibig na pinapakita ng isang tao ay lahat ng rewards bumabalik sa kanya, galing lang sa kanya yun. Pero kung ang pag-ibig na in-express, pinapakita ng isang tao, ay napupunta sa Diyos, doon natin malalaman na ang pag-ibig na yan ay galing sa Diyos. At nakita natin dito ang isang example ng pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos bumabalik doon sa pinagmulan, pabalik sa Kanya. Nang sabi doon ni Jesus sa verse 4, na para maluwalhati ang Diyos. Nung sinabi ni Jesus yan, actually, hindi naman yan para lang solohin ni Jesus yung glory. No? Hindi para, yung mga kahihiyan nyo, yung mga paghihirap nyo, para lang ako yung maangat. Hindi lang ganun. Hindi ganun yung purpose ng Diyos, para lang matanyag siya dahil naghihirap kayo. Hindi ganun. Meron siyang prayer sa John chapter 17. If we would read, sabi doon sa verse 1, when Jesus has spoken these words, He lifted up His eye to heaven. Ito'y eksena na maapako na siya sa krus. No? Sabi dito ni Jesus, Father, the hour has come. Glorify your Son so that the Son may glorify you. Ikaw ay magpakita ng glory. I-glorify mo ako. Sa Jesus na nalangin doon sa Ama. So, if someone here is confessed dyan, we would talk about it some other time. Ano? Pero, it is not, hindi ito dalawang separate na Diyos. At I would say that sa ngayon, ano? Marahil pag-usapan na some other time yung Godhead. Pero, hindi ito magkahiwalay na Diyos. Kundi sabi dito, si Jesus mismo nandun sa lupa na nananalangin, yung kaluwalhatian
Ibigay mo na ngayon, at this time. Para siya, si Jesus, sabi doon, kapag dumating yung kaluwalhatian ng Diyos, okay, so i-ano mo natin siya, ano natin word for word, pero wag sana kayo malilito, no? Para kapag dumating yung kaluwalhatian ng Diyos, ng Father, papunta sa anak, sabi dito, ang purpose ay para yung anak ay magluwalhati sa Diyos. Okay? So, ang purpose ka pala, kapag yung kaluwalhatian ay mapunta doon sa Ama, or ang purpose para kapag ang kaluwalhatian mapunta sa iyo, at ikaw ay, sabi dito katulad ng kay Jesus, kapag yung kaluwalhatian ay mapunta sa iyo, hindi purpose nito na ikaw yung maluluwalhati. Ano? Kapag nagkaroon ka ng kaluwalhatian, ng kalakasan mula sa Diyos, ng kagalingan, hindi nito purpose na ikaw yung mataas. Kundi ang purpose nito ay para ang Diyos ay may taas. At kung malalaman natin yung story, mga kabataan, na after nito, siya ay makapako sa krus, mahihirapan, at yung greatest na kahihiyan ay nangyari kay Jesus. Sabi niya, glorify. Paano glorify? Nakakahiya. Yun nangyari kay Jesus. Napako siya, kinurunahan ng tinik, sugat-sugat, pinahiya, dinuraan. What glory ang dumating kay Jesus. Pero ang purpose pala nun, no? Yung glory na iniisip natin, akala natin fame, na importance, kahalagahan, yung mga tao sa labas, para magkaroon sila ng importance, ng kahalagahan, ng fame. Di ba? Ayaw nila na nasapawan sila. Ayaw nila na may pangit na nakikita sa ala. Tayo, ayaw natin na malalaman na pangit yung mga ugali natin. Ayaw natin na malalaman na may mga kahinaan tayo. Pero what Jesus has done, para siya ay maluwalhati, sabi doon, dumanas siya sa matinding mga paghihirap. Why? Sa anong dahilan? Para hindi niya suluhin yung kaluwalhatian, kundi ibahagi sa ating lahat. Para ibahagi yung kaluwalhatian, yung kaligtasan, yung pag-ibig, lahat-lahat. Hindi niya sinolo. Ito ay binigay niya sa bawat isa sa inyo. Sa atin. Para ikaw, kabataan, matikman mo, malasahan mo, maunawaan mo na ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi lamang ngayon, hindi lamang temporary na famous, temporary na glory, kundi hanggang sa walang hanggan. Nung si Jesus ay namatay, sabi doon sa Isaiah, di ba? Natuwa ang Diyos, sabi doon, it pleased God to bruise Him. Pero hindi na sense na natuwa ang Diyos na nahihirapan siya, kundi natuwa ang Diyos dahil ito ay nag-accomplish ng plano ng Diyos na kayo, lahat tayo ay makabahagi sa kaligtasan ito. Kaya kapag kayo dumadanas ng kahirapan, hindi natutuwa ang Diyos na ikaw ay nahihirapan. Pero natutuwa siya on what that suffering accomplishes sa buhay mo. On what the testing accomplishes sa buhay mo. Natutuwa ang Diyos that His purpose ay nangyayari sa iyo. Hindi siya natutuwa na nahihirapan ka. Hindi siya natutuwa na addicted ka sa maraming mga bagay, nag-struggle ka sa maraming mga bagay. Hindi siya natutuwa na may mga struggle ka pa sa attitudes. God doesn't want that. Hindi natutuwa ang Diyos na ikaw ay umiiyak. Hindi natutuwa ang Diyos na ikaw ay nilalait, ikaw ay nag-isipan ng masama, ikaw ay yung weaknesses mo ay exposed sa lahat. God doesn't want that for you. Pero ito ay inibig ng Diyos para ang kanyang plano ay may accomplish sa iyong buhay. At para yung kaluwalhatian na may uwi sa Kanya ay may bahagi niya together with you. Hindi lamang, bagaman wala tayong makukuha ang kaluwalhatian dito sa lupa, pero on that eternity, sabi doon, we will rule with Him. Hindi nais ng Diyos na yung kaluwalhatian ay solohin lang niya. Yung mga kaluwalhatian na pupunta sa Kanya ay ibinahagi niya sa inyo.
sa ating lahat. Gusto niya na ang lahat ng tao ay makakita ng kanyang kaluwalhatian. Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat ng tao ay nakikinabang. Nakikinabang tayo. Okay? Dahil sabi ko nga, ang pag-ibig ng Diyos, it's not people-centered but God-centered. At mula sa Kanya, lahat ng mga bagay na ating pangailangan ay ina-address ng Diyos. Okay? Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 60 verse 2 yung ating tema, di ba? Darating yung panahon na ang lupa ay mababalot ng kadiliman. Darating yung panahon yung mga tao ay mababalot ng kadiliman. Darating yung panahon na mga trials, mga testing, mga kabigatan mo ay kapahirap sa iyo. Pero sabi doon, when the Lord rises upon you, His glory will be seen upon you. Huwag ka mag-alala, kung ikaw'y nahihirapan, kung ikaw'y nabibigatan, at ang mundong ito ay pasama ng pasama, the Lord will arise upon you. At hindi niya susuluhin yung kaluwalhatian. Sabi doon, yung kanyang kaluwalhatian, may kita sa iyo. It will be seen upon you. At ito ay mapakinabangan mo. Kung wala kang kalakasan, dahil lahat naman tayo walang kalakasan sa ating mga sarili, mapakinabangan natin yung kalakasan na nagmumula sa Diyos. Marami tayong mga lapses, di ba? Marami pa tayong mga kahinaan, mga kabataan, di ba? Marami pa tayong mga hindi naintindihan, naunawaan. Pero alam nyo ba, yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang splendor, yung kanyang majesty, ikinover niya sa'yo. Ibinalot sa'yo ng Diyos. For what purpose? Hindi lamang, bagaman nakikita sa mga sulatan, of course, for the purpose na ang mga tao ay magsambat, magpuri sa Diyos. Yun yung purpose nun. Na yung glory ng Diyos ay makita sa iyo at ang mga tao ay matutong sumamba at makakilala din sa Diyos. Pero hindi lang yun yung makukuha mo. Kapag binalot ka ng kaluwalhatian ng Diyos, yung kalakasan na kasama ng kaluwalhatian na yan, makukuha mo. Yung paglilinis, paghuhugas. Yung sinasabi natin na wala na makikita ang kaaway sa iyo. Yun ay sa pamamagitan lamang ng pagbalot ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung kagalingan, yung pagkalaya sa maraming mga bagay na kabigatan, hindi yung nagmumula sa iyo. Ito nagmumula lamang sa kaluwalhatian ng Diyos na babalot sa iyo. At ang purpose na itong kaluwalhatian na to ay parang tao, ang mga tao din na nakapalibot sa iyo ay magluwalhati sa Diyos. So now, sa gabing ito, magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya kahit na mayroong mga hurt, mga pain, mga weaknesses. Meron isang quote dito na gusto kong basahin. Sabi doon, sabi sa isang quote, okay, we do not glorify God by providing His needs. Okay? Hindi natin ginaglorify ang Diyos sa paraan para i-provide yung pangailangan ng Diyos. Dahil ang Diyos, wala na siyang kailangan. At I do not want din na ma-misinterpret nyo, hindi tayo kailangan ng Diyos para ang kanyang pangalan ay maluwalhati. Dahil siya na ay maluwalhati in of itself. Okay? Pero sabi dito sa quote na ito, we do not glorify God by providing His needs. We glorify God by praying that He would provide ours. Alam niyo ba ang pagluwalhati sa Diyos or ang pag-glorify sa ating Diyos ay hindi sa pamamaraan na pag-provide mo ng pangailangan ng Diyos, pagpupuri. Sabi natin, we glorify God through music, through preaching, through teaching. Alam niyo ba ang higit na makapag-glorify sa Diyos ay yung panahon na hindi na ikaw yung nakikita, kundi ang Diyos. Kabataan, ang pag-glorify sa Diyos ay hindi yung pag-exert mo ng best effort para mapaglingkuran yung mga ministry.
Ang pag-glorify sa Diyos ay hindi yung pag-exert mo ng lahat ng kaya mo. Ang pag-glorify sa Diyos, ang higit na pag-glorify sa Diyos, katulad ng sinabi ni Pablo na sa panahong wala na siya, na sa panahong nakaranas siya ng mga weaknesses, ang kalakasan ng Diyos ang siya nakikita sa Kanya. Ang higit na makapagluwalhati sa Diyos ay ang pag-rely mo sa Kanya. Pag-rely mo ng pangangailangan mo. Yung weaknesses mo, ang solusyon dyan ay hindi pagtakpan yung sarili mo, kundi meron tayong mga weaknesses para makita natin na hindi tayo sasapat sa ating sarili. Ang Diyos lang ang ating kasapatan. Meron tayong mga kahinaan, meron tayong mga lapses, meron tayong mga pinagadaanan. Ang pagluluwalhati sa Diyos ay hindi sa pamamaraan ng paggawa mo ng mga sarili mo hakbang or i-keep mo yung pangalan mo na malinis, maayos sa harapan ng maraming mga tao. Ang pagluwalhati sa Diyos ay ang patuloy na pagtitiwala sa Kanya. Sa panahon na wala ka nang kayang gawin, meron siya magawa. At ang pag-glorify sa Diyos, ang higit na makapag-glorify sa Diyos, ay sa panahong ikay walang-wala na, nare-recognize mo na ang Diyos lamang ang lahat-lahat. There is no glory in pain. Diba? Nakakahiya. Nakakahiya sa aminin, nakakahiya na sabihin na nangihina ka, nanlalamig ka, nakakahiya ipakita, nakakahiya nga magpaalam kung minsan, di ba, pag naglalamig ka, tapos ikaw nakaschedule, nakakahiya. Sabihin mo na, or para bang iniisip siguro na ito ni Kuya Tim or ni ganito ganyan na mahina ako. Minsan sa ating mga sarili, nakakayang aminin din na nanlalamig ka na. Hindi mo inaamin. Akala mo okay lang dahil ginagawa mo naman yung ministry mo eh. Pero we lack yung understanding, yung pagkaunawa kung sino tayo at yung posisyon natin sa ministry ng Diyos. Hindi natin naunawaan ang ating mga sarili. At yun yung tinurukan sa kamakailan sa mga kalalakihan. Sometimes, dahil tayo mga bata pa, iniisip natin, ine-equate natin ang good or nalulugod ang Diyos kapag good performance tayo sa church. Ine-equate natin na God is pleased sa ating buhay kapag nasa ministry tayo, kapag gumaganap tayo sa mga social media, inaayos natin mga post, nag-picture tayo sa mga musicians, kapag tumutugtog tayo, we equate that na mabuting bagay na nalulugod ang Diyos. Pero sometimes, natin naintindihan yung ating mga sarili, tayo pala mismo ay malayo na sa Diyos. Sinasabi natin na nagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos sa pag-awit, sa pagtugtog. Pero hindi natin nagagawa yung sabi sa Romans chapter 12 na yung mismong sarili mo ang ipepresent mo na buhay na handog. At nakakahiyang aminin yun. Di na pala maayos sa paglilingkod ko. Nakakahiyang aminin yun. There's no glory in that. Pero dahil gusto mo i-preserve yung glory sa sarili mo, hindi mo aaminin yun sa iyong sarili. Pero kabataan, hindi mo kayang itago habang buhay. Kung hindi mo naintindihan yung mga salita ng Diyos, hindi ka pwede magpanggap habang buhay. There is no glory sa pagpapanggap. There will be glory only na makikita mo, ma-recognize mo na wala kang kayang gawin. Nakulang ka. Nanlalamig ka. Marami ka pang hindi maintindihan, hindi maunawaan. Na ang sabi doon, na kapag bumalot sa iyo yung kaluwalhatian ng Diyos, nakikita sa buhay mo. Totoo, marami kang kulang. Marami kang kahinaan. Pero nakikita doon na higit, ang Diyos ang siya nagkukompleto sa iyo. Hanggang kailan tayo mabubuhay sa kalagayang nagpapanggap?
Hanggang kailan tayong mabubuhay na pinapabayaan natin ang kaluwalhatian ng Diyos na siya mangyari sa atin. Kapag nalulungkot tayo, kapag nalalamig tayo, nanghihina tayo, mabilis na wag na umattend, mabilis mo na mag-pass sa mga ministry. No? Kala natin ang solution, sabi ni Kuya Tim, maging honest ako sa sarili ko. Nalalamig ako. Hindi mo na ako attend. Hindi mo na ako magpa-perform ng ministry. Hindi mo na ako ganito, ganyan. Nalalamig kasi ako. Pero alam nyo ba, hindi yun yung aking sinasabi kanina pa. If we are honest, sabi dito, nakakuha ng kaluwalhatian ng Diyos. Katulad natin pinag-uusapan kanina, nakakuha ang kaluwalhatian ng Diyos kapag nagre-rely tayo sa Kanya. Na kahit sa ating mga kahinaan, nakakapaglingkod tayo. Hindi nyo ba alam na sa panahon na ikaw'y nahihirapan, to answer yung question kanina, masama ba nang umiti kapag ka nalulungkot? Alam niyo ba mga kabataan, na kapag ikaw ay nalulungkot, nalulumbay, kapag kayo nalalamig, pero ikaw ay nakangiti pa rin, masaya pa rin, hindi dahil ikaw ay deluded, hindi dahil sa iyong sariling kakayanan. Alam mo na wala na talaga magagawa. Pero kapag ikaw ay masaya pa rin, dahil nalalaman mo ang Diyos ay may kayang gawin, ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Kapag ikaw'y maraming mga problema, pero nagagawa mo pa rin ngumiti, hindi dahil ine-expect mo yung maraming mga bagay na kayang gawin ng tao, kundi ine-expect mo na ang Diyos ay may kayang gawin. Ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Hanggang kailan tayo magpapanggap sa ating sarili? At kapag nalalamig tayo, nanghihina tayo, nagtatago tayo. Kabataan, ito yung panahon na ikaw naman ay mag-rely sa Diyos. Maging tapat tayo sa ating mga sarili. Maging honest tayo. At kapag nakita natin na hindi tayo sasapat sa ating sarili at ang Diyos ang ating kasapatan, kaya mo na ngayong ngumiti ng walang pagpapakunwari. Dahil nakikita mo ang Diyos ang siyang gagawa sa lahat ng mga bagay. Magagawa mo yung sinasabi natin na ngumingiti kahit may problema. Hindi sila nagpapanggap. No? Hindi sila nagpapanggap na masaya sila. Iba yun. Iba yung mga ngumingiti kahit problemado, ngumingiti kahit nalalamig ng hihina, or nagpupuri pa rin kahit nalalamig. Iba yung mga nagpapanggap. Yung mga nagpapanggap, hindi yung tatagal. Pero yung sila na nakakita na ang kasapatan nila ay ang Diyos, magagawa nila yun ang walang pagpapanggap. Sabi sa sulatan, ang hanap ng Diyos ay sila na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kung ikaw ngayon, kabataan ng lalamig, nanghihina, may mga weaknesses ngayon, hayaan mo na ang kaluwalhatian ng Diyos ang siya makita sa iyong buhay. Hindi yun ibig sabihin na itago mo, ikubli mo, at maging malakas ka sa iyong sarili. Ang nangangahulugan nun, katulad ng sinabi ni Pablo, hindi natin mabasahin pa, 2 Corinthians, nang sabi niya, I will boast all the more gladly of my infirmities, so that the power of Christ may rest upon me. At hindi sila magpapanggap na masaya. Sila ay magiging tunay na masaya. Hindi sila magpapanggap na malakas. Sila ay magiging tunay na malakas. Isaiah chapter 40. Sila na mga mag-aantay sa Diyos ay magpapanibagong kalakasan. Tama ng pagpapanggap, mga kabataan. Kinakailangan natin ma-recognize yung ating sarili. Alam niyo ba, bago magtapos, pagaman medyo napapahaba na, gusto kong may pakinggan niyo to. Isang danger ng isang kabataan ay ang kanyang pagiging sinungaling sa kanyang sarili. Habang tayo lumalaki, I myself, naranasan ko rin, sa biyaya ng Diyos, tumating na sa gantong edad na medyo young adult na. Pero gusto ko may mapakinggan niyo, maunawaan niyo dito. Meron tayong mga bagay na na-expect sa ating mga sarili na gusto natin na maging ganon, gusto natin maging
Di ba nung bata tayo, gusto natin maging doktor, gusto natin maging ganyan. At kapag lumalaki tayo, kapag tumatanda tayo, napakadaling mag-fall sa kalagayang hindi mo ma-recognize yung sarili mo. Napakadaling mapunta sa kalagayang hindi mo kilalang sarili mo dahil gusto mong in ka sa lahat. In ka sa church, sa labas din, okay ka. At kapag ka nagkaroon ka ng internalization or pag-iisip, sino ka ba? Ano ba talaga ako? Sino ba ako? Di ba? Maraming mga nagtatanong ng kanilang gender. Marami nag-question ng kanilang mga, di ba? Personality. Because they do not understand who they really are. Kabataan, bagaman, alam ko, tinuruan na tayo ng salita ng Diyos when it comes to gender. Di natin pupuntahan yan. Pero, napakadaling maging dishonest na sa panahon, kinakailangan pumunta ng church, kinakailangan prim and proper, kinakailangan maayos, kinakailangan hindi ka masaway ni Kuya Tim, pag nakita ka, behave ka. Napakadaling maging dishonest sa ating sarili. Nakakala natin, we're doing good, we're doing just fine. Pero pagdating sa labas, iba ang ating mga buhay. Or kung hindi naman, dito maayos tayo, pero balot na balot tayo ng mga kalungkutan, anxieties, ng worries. Sabi natin dito, okay lang tayo, maayos lang tayo. At ang mga ganong kalagayan, actually, is lying to yourself. Hindi mo nakikilala kung anong kalagayan mo, hindi mo na-assess kung anong kalagayan natin. Kapag hindi mo nakikita ang iyong sarili na nangihina, na nalalamig na, at akala mo lang na nalalamig ka kapag ka, based sa performance mo, hindi ko ata maayos na perform yung minister ko, nalalamig siguro ako. Hindi ganun, mga kabataan. Pwede tayong malayo sa Diyos kahit na gumagawa tayo sa performance sa ating Panginoon. Kahit na sabihin natin maganda yung pag-awit mo, pero kapag hindi mo kilalang yung sarili, pwede kang malayo. Kahit na umawit ka pa sa every Sunday, kahit na tumugtog ka pa, kahit na nasa taas ka, kahit na ikaw magturo. Pero dahil hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo nauunawaan kung anong kalagayan mo, hindi mo naintindihan yung relationship mo sa Diyos, kahit na ikaw ay gawa ng iyong gawain at maayos naman yung paggawa mo ng gawain, ikaw ay nalalayo na sa Diyos. Anong kinakailangan natin gawin? Basa natin ang pakinggan kanina. Pag-recognize ng ating sarili. Importante, di ba sa communion, nakapakinggan nyo, siya sa atin yung sarili. Hindi naman tayo tinuturuan dito na maging self-centered tayo. Pero importante na makilala ninyo ang inyong sarili. Masiyasat. Ano bang kalagayan mo? Masaya ka ba? Anong emotions nararamdaman mo? Tinatamad ka ba? Importante na malaman mo. At kapag nakita mo ang iyong sarili in relation with God, or makita mo yung sarili, ano bang kalagayan mo towards God? Or baka nakikita mo lang yung sarili mo na ganito, na okay, nakakaramdam ka ng ganito, pero when it comes toward God, wala na palang connection. No? Pag hindi ka naging honest, unti-unti ka maaagaw ng kaaway palayo. Ano ba talaga yung mga bagay na hindi pa maalis sa akin? May mga addictions pa ba talaga ako? Ano ba yung mga bagay na nagpapalungkot pa rin sa akin? Ano ba yung mga bagay na nagpapabigat pa rin sa akin? Ano ba yung mga bagay? Ano ba naharamdaman ko ngayon? Ano ba naharamdaman ninyo mga kabataan ngayon? Kinakailangan mong makita yan. Sa gabing ito, yun yung aking dalangin. At ma-recognize natin sa ating mga lapses, no? Marami tayong makikita, marami tayong mga kakulangan pa. At kapag ka nakita mo yung kakulangan na yan, ito ang sabi ng mga sulatan, ang Diyos ang siyang kakompletuhan natin. Ang Diyos ang siya makapagpuno ng iyong kagalakan. Marami ka ba mga kalungkutan?
ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. Nangihina ka ba? Ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan. May mga bagay ka pa ba na hindi naaalis sa iyong mga buhay? Ang Diyos ang siya mag-aalis mga bagay na yan sa iyo. Sa gabing ito, maging tapat tayo. At lumapit tayo ngayon sa Diyos. At hayaan mo ngayon na ang Diyos ang siya mabigyan ng kaluwalhatian sa iyong buhay. Tama na yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa sarili mo. Tama na yung pagkukubli, pagpapanggap. Hayaan mo ngayon na maging masaya kang tunay. Dahil ang Diyos ang siya nagbibigay ng kasayahan sa iyo. Hayaan mo na maging malakas kang totoo. Na hindi na nagpapanggap na malakas. Dahil kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ang siya bumalot sa iyo, hindi na kalakasan mo, kundi kalakasan ng Diyos. Yan ang aking iwan sa inyo mga kabataan. At bayaan na sa taong ito, magkaroon tayo ng awareness sa ating mga sarili, sa ating paglilingkod sa Diyos. Makilala natin na hindi tayo ano lang dito, lumabas sa lupa na walang purpose. Kundi, pupunta natin maraming mga verses sana, pero hindi natin napuntahan. Ang sabi din sa Banasulatan, tayo ay nilikha dahil para maluwalhati ang ating Diyos. For His pleasure we are created. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Tayo mo at manalangin, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Dakila, mapagpala namin Diyos, kapasalamat kami sa gabing ito. Bayaan sa gabing ito, Diyos, Ikaw ay magbigay ng kalakasan sa amin, Ikaw magbigay ng pagtuturo. Bayaan mga salita mo, Diyos, ang siyang nagbigay sa amin ng encouragement na kinakailangan namin as we live in this earth. O Diyos, marami pa mga kahinaan, mga lapses pa sa aming mga buhay. Nakikita mo, Diyos, ang mga weaknesses, ang mga kulangan pa, O Diyos, na siyang hindi naman lihim sa iyo, Panginoon. At narito kami, O Diyos, lumalapit kami sa nagpapakumbaba sapagkat, O Diyos, sa iyo lamang ang matagpuan ang kakumpletuhan ng mga buhay. Tunay nga, O Diyos, we cannot keep our own glory na nahatil na katayo. Maraming silip ang kaaway na butas, mga kahinaan, mga weaknesses. Darating kami sa panahon ng kalungkutan, darating kami sa panahon ng panglalamig, darating kami sa panahon na malalantad ang aming mga pagiging tao. At ito'y nakakahiya, O Diyos. Truly, nakakahiya sa iyong harapan, sa harapan ng maraming mga tao na makita ang mga kahihiyang ito. Pero, O Diyos, maraming salamat sapagkat binabalot mo kami ng iyong kaluwalhatian. Na kahit na makita ng mga tao ang aming mga kakulangan, ang higit nilang makikita ay ang kaluwalhatian ng Diyos na siya buwabalot. Kaya magagawa namin na sa panahon ng kalungkutan, magiging masaya kami na hindi nagpapakunwari sapagkat ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng kasiyahan. Sa panahon namin panghihina, makapaglingkod kami sa mga gawain sapagkat hindi kami nagpapanggap, O Diyos, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan na makatayo. Na kung kami lamang ang magdadasahid, masarap na lang, O Diyos, magpahinga, maglaylo muna sa gawain, manlamig. Pero Diyos, dahil ikaw ang bumabalot sa amin, nararamdaman namin ang kalakasan nagmumula sa iyo. Kaya kahit anong mga sitwasyon, nagpapatuloy kami sa pananampalatayang ito. Dahil wala kami ibang nais at wala kami ibang purpose sa mundong ito kundi magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. O Diyos, kapasalamat kami sa gabing ito sapagkat ikaw ang tunay na glorious and worthy to be praised. Sa aming mga kahinaan, wala kami iba nakikita kundi ikaw na Diyos na malakas. Sa aming mga weaknesses, sa aming mga trials and temptations,
wala kami iba nakikita kundi Ikaw, O Diyos. At bayahan din, O Diyos, sa gabing itong aking dalangin, ang mga kabataang ito, O Diyos, na nagsumikap na naglilingkod sa iyo. Bayaan hindi nila makita ang sarili nila na lagi nilang mahina, na lagi nilang nagkukulang. O Diyos, palutin mo sila ng iyong kaluwalhatian. At makita nila sa gabing ito na Ikaw ang Diyos na nagkukumpleto sa lahat na aming mga kahinaan, na aming mga kakulangan. O Diyos, huwag mo na hayaan ang mga kabataan ito magduel sa mga nakalipas, magduel sa kahinaan, magduel, isipin nila na sila ay mahina sapagkat Ikaw, O Diyos, ay nagsabi kung paano ka nagtagumpay, ay kami rin naman ay magatagumpay. Kung paano ka, O Diyos, nagtagumpay laban sa kamatayan, kahit anong mga trials, mga tukso, ay kaya namin pagtagumpayin sa iyong pangalan. At hindi kami lalaban sa ganang aming sariling lakas. Kami lalaban sa pamagitan ng iyong kaluwalhatian na siyang bumabalot sa amin. Kami magpatuloy, O Diyos, hindi dahil kami ay walang imperfections. Magpapatuloy kami, O Diyos, dahil bagaman marami kaming imperfections, Ikaw ang perfect na Diyos na bumabalot sa amin. Paunhawa mo sa mga kabataang ito, O Diyos, na hindi namin kinakailangan maging perfecto sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapasakdal sa aming mga buhay, nagkukumpleto sa amin, na kahit na marami pa kami mga kahinaan, kakulangan, pagluha, Ikaw, O Diyos, ang lahat-lahat sa aming mga buhay. O Diyos, tunay nga, ang kaluwalhatian mo ay hindi matutumbasan. Tunay nga, O Diyos, ang kaluwalhatian ito na siyang bumabalot sa amin ay kakaiba. Sapagkat, O Diyos, marami kaming mga bagay na hindi na maaari magawa pa dahil napakahirap ang paglilingkod, O Diyos, bilang Kristiyano. Pero maraming salamat sa iyong kaluwalhatian na siyang patuloy na bumabalot sa amin. Ibibigay ng kalakasan. Binibigyan mo ng kalakasan ang mga tuhod na tumayo muli, magpatuloy, lumakad sa paglilingkod. Napakarami namin mga dinanas, O Diyos, kalungkutan, kabigatan. Pero nakapagpatuloy kami. Ito hindi saga ng aming sarili. Kaya sa gabing ito, Diyos, bigyan mo ng spirito ng katapatan ng bawat isa. Bigyan mo, Diyos, sila ng mata na nakakita una ng aming mga sarili. Bago kami magkaroon ng mata na para punahin ng iba, Lord, bigyan mo kami ng mata para sa aming mga sarili, mga buhay. Bigyan mo kami, O Diyos, ng isang puso na marunong magsiyasat. Ano ang aming kalagayan, O Diyos? Kami ba ay addicted sa maraming mga bagay sa libutang ito? Kami ba ay malayo na sa iyo, Diyos? Kami ba ay gumagawa ng mga ministry out of our own strength? Out of our own understanding? Kami ba, O Diyos, ay nagpapanggap sa mga sarili? Nagpapanggap na malakas? Nagpapanggap na kayang gawin lahat ng bagay? O Diyos, sa gabing ito, buksan mo aming mga mata upang makita namin how much, Lord, ang aming mga kulangan ay napakarami pa. Makita namin, O Diyos, sa aming mga iniquities, sa aming mga infirmities, sa mga weaknesses, sa mga buhay. At sa gabing ito, katulad ng sa aming kapatid na si Pablo, na aming pagmamalaki ang aming mga kahinaan, mga kakulangan, sapagkat sa aming mga kakulangan, ang kalakasan mo ang siya na higing sapat. At higit sa sapat, O Diyos, ito ang bumabalot sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat, O Diyos. Though the world may be covered in darkness, though the people may be covered in darkness, maraming salamat na Ikaw ang siya nag-arise sa aming mga buhay. Maraming salamat na Ikaw ang siya nagliwanag sa aming mga puso. At nakikita namin ngayon na wala kami ibang purpose kundi magpatuloy. Sapagkat ito ang aming buhay. Palayan mo mga kabataan ito, O Diyos. Palakasin mo, Diyos, na may kalakasan na hindi nagpapakunwari, sa kalakasan na nararamdaman nila na ito'y galing sa iyo. Pagkalooban mo sila ng wisdom, O Diyos. Pagkalooban mo sila ng strength.
Kung may mga nakaranas man dito na matinding kalungkutan ng kalumbayan ng Diyos, Ikaw ang siyang kalakasan namin. Kaya sa mga sandaling ito, pagkalooban mo ang bawat isa ng kalakasan. Bayaro Diyos, sa gabing ito, hindi kami uuwi ng nalulungkot, nabibigatan. Uuwi kami ng isang bukas ng mata, isang bukas na isipan, humihingi ng habag at awa sa iyo upang ika'y madakila sa aming mga buhay. Lord Jesus, ang kalakasan, ang kagalakan ay sa iyo lamang namin masumpungan. Turuan mo mga kabataan ito na lumapit sa iyo. Sa pagbubukas mo ng kanilang mga mata at makita nila ang kanilang mga kulangan, Lord Jesus, turuan mo mga kabataan ito na lumapit sa iyo. Lumapit sa iyo na source ng lahat ng mga bagay. Source ng wisdom. Kung nangailangan o Diyos ng mga guidance, Lord, Ikaw ang source ng lahat ng bagay. Sa mga sandaling ito, Lord, turuan mo bawat isa na lumapit sa iyo. Bigyan mo na isang spirito na matuto manalangin, mag-inquire sa iyo, Diyos. Isang spirito, Diyos, na nakaka-recognize ng kanyang sarili at lumalapit sa iyo for strength, for healing. Bigyan mo ang bawat isa ng kagalakan na nagmumula lamang sa iyo. Sa mga sandaling ito, ang aking dalangin, pagpalayan mo ang mga kabataan ito. At Lord, bago kami, Diyos, matapos sa aming gawain, malapit kami sa iyo, tumingin ng habag at awa. Mahabag ka, O Diyos, sa buhay namin. Kung may makita ka pang mga kulangan, karumihan. At Ikaw, O Diyos, ang siyang magbago sa aming mga buhay. Pagpalayan mo ang bawat isa. Ito ang aking dalangin sa tangit para ng pangalan pa ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo magsitayo, mga kabataan. I want us to close, bagaman late na ang oras. I want us to close with the song. Kung may mga prayer requests, ay pakiabot na lang sa akin. Pero I want us to close with the song. Huwag tayo tuloy magtapos. Magalang tayo ng papuri sa ating Panginoon sa gabing ito. Bigyan tayo siya ng kaluwalhatian sapagkat karapat-dapat siya. Alam niyo ba mga kabataan, yung ating mga pag-awit, nalulugod ang ating Panginoon. Pero higit sa lahat, nalulugod ang ating Diyos kapag ikaw nakita mo sa iyong sarili. You cannot do it on your own. Kapag itiwala lamang ay sa Diyos. Tayo sama-sama umawit sa iyo. Oh, purihin natin siya. Wala natin yan sa iyo. Holy, holy are you, Lord. Your whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to thee. Honor and praise to your name. Let your face shine on us and the world you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah. 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 Let us praise the Lord sa gabing ito, mga kabataan. Let's worship His name. Holy, holy are you. Yes, Lord. Whole earth is filled with your glory. Let's give Him praise sa gabing ito, mga kabataan. It's alright to come to God na ikay nalalamig at nanghihina. It's alright to come to God na may kalungkutan ka at kalumbayan. Sapagkat siya ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Oh, let your face shine on us, and the world will know that you live. Yes, oh God. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful
papuri. Karapat-dapat ng Diyos sa pasalamat. Hallelujah, hallelujah. Isa pa, hallelujah. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. Let's give Him praise. Let's give Him glory sa gabing ito. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah. You are King. To you are King. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lord our God. Panahon na kabataan para makakuha ng kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Panahon na kabataan na kahit na sa panahon na ikaw ay nanghihina ng lulumbay, panahon na para makakuha ng kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. At para makakuha ng kaluwalhatian ng Diyos sa iyo, ikaw na mahina, ikaw na nanlalamig, ikaw na maraming mga lapses. How can God have glory sa iyong buhay? Sa pag-recognize mo sa iyong sarili na you cannot do anything without your God. You cannot do anything without your God. Sa pag-recognize mo na ikaw ay mahina at ang Diyos lamang ang kalakasan. Sa pag-recognize mo na ikaw ay broken, ang Diyos lamang may pakayahang mag-mend ng puso. Sa pag-recognize mo na ikaw ay nanlalamig at ang Diyos lamang mapagbigay ng init sa iyong buhay. Sa panahon na ikaw ma-recognize mo na nawawala ka ng pag-ibig at ang Diyos ang magbibigay ng pag-ibig sa iyong puso. Sa panahon na ma-recognize mo sa iyong sarili na ikaw'y walang-wala at ang Diyos ang siyang iyong kakumpletuhan. Kabataan, kung nais mo malugod ang Diyos sa iyong buhay, recognize yourself. Tignan mo ang iyong sarili, anong kalagayan mo. At sa lahat ng iyong kakulangan, ang Diyos ang iyong kasapatan. Sa lahat ng iyong brokenness, ang Diyos ang iyong kakumpletuhan. Sa lahat ng iyong mga kasalanan, ang Diyos ang siyang may kapangyarihan maglinis at maghugas. Sa lahat ng mga bagay na kulang wala sa iyo, ang Diyos ang magre-restore sa iyo. Recognize your need of God. Kailangan mo ang Diyos, kabataan. Hindi mo kaya mabuhay sa iyong sarili. Marami tayong mga anxieties, mga kalungkutan. Kabataan, ang solusyon mo ay ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Marami ka mga kahinaan. Marami ka mga iniiyak, mga niluluha. Ang solusyon mo ay ang Diyos. Marami ka mga dinadalangin ngayon. Walang ibang solusyon kundi ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos, kabataan. Kailangan natin ang Diyos. Hanggang kailan ka mabubuhay sa iyong sarili? Ngayon pa lang, hanapin mo na ang Diyos. Tumalangin ka. Hingin mo ang habag at awa ng Diyos. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Hingin mo ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo ng kalakasan ng Diyos ang kalakasan. Kailangan mo ng kagalakan ng Diyos ang kagalakan. Nandito siya. Hingin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Hilingin mo ang Diyos sa iyong buhay. At sa panahon na makita mo ang iyong kakulangan, ang Diyos ay maluluwalhati sa iyo, sapagkat ang Diyos ang siyang lahat-lahat sa iyong buhay. Kabataan, ulitin ko, nais mo bang maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay?
Nais mo bang mabigyan ng kapurihan ng Diyos sa iyong buhay? Siyasatin mo ang iyong sarili at makita mo ang iyong kakulangan. Ang Diyos lamang makakapagpuno ng iyong mga kakulangan. Kaya ngayon pa lang hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Lumapit ka sa Diyos. Kung hindi mo pa naranasan ang Diyos, ngayon pa lang iluhod mo at umiling ka sa Diyos. Kung meron kang pangailangan na matinding pangailangan, kakulangan, matinding kalungkutan, matinding sorrow sa iyong puso, walang ibang kailangan ka kundi ang Diyos. Lumuhod ka ngayon at malangin, umiling sa Diyos ang iyong pangailangan. Ang Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan. Kung kailangan mo ang Diyos, lumapit ka. Sabi ng Diyos, kung nangailangan kayo, kayo'y kumatok. Kayo ay kumatok. At kayo'y aking pagbubuksan. Lumapit ka kay Jesus. At ikaw ay pagbubuksan sa mga sandaling ito. Hallelujah, hallelujah. Kung may pangailangan ka ngayon, kabataan, at hindi mo pa nagagawa ngayon ma-recognize, i-recognize mo ngayon ang iyong kakulangan at magpasimula kang lumuhod at lumapit kay Jesus. Hindi mo kayang punan ang kakulangan sa iyong sarili. Kailangan natin ang Diyos. Kaya sa gabing ito, manalangin tayo. Lumapit ka. Magkaroon ka ng isang puso na pagtatapat. Lord, kailangan ka namin sa aming mga buhay. Kailangan ka namin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan ka namin ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, kailangan namin ng kalakasan. Salamat na lamang nandito ka sa aming kalagitnaan na Diyos. Salamat na lamang ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga buhay. Salamat na Diyos, kilala mo kami. Kilala mo ang mga buhay. Nakikita mo ang mga kulangan. Nakikita mo ang mga lapsas sa Diyos. Nakikita mo ang mga kalagayan. At sa gabing ito, ikaw ang aming kakumpletuhan, O Diyos. Ikaw ang aming kailangan, O Diyos. Ikaw ang kailangan ng mga kabatahang ito, O Diyos. Marami silang mga pangailangan. Marami silang mga tinataas sa iyo. Marami silang mga laman sa kanilang mga puso. Lord, ikaw ang kailangan ng mga kabatahang ito. Hindi ako, hindi ang sino man. O Diyos, bumaba ka at gumawa ka sa mga kabatahang ito. Kailangan ka ng mga kabatahang ito, Diyos. Kailangan nila ng kalakasan. Kailangan nila mag-guide, magtuturo sa kanilang mga buhay. Kailangan nila ng wisdom. Kailangan nila ng pag-iingat. Kailangan ka nila, O Diyos. O Diyos, mahabag ka at bumaba ka sa kanilang mga buhay. Kumilos ka, O Diyos. Gumawa ka sa kanilang mga buhay ng bagong paggawa. At iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Gumawa ka, O Diyos, sa kanila. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Kailangan namin ng pagbabago, O Diyos. Nasa sa iyo lamang ang pagbabago. Kaya, O Diyos, ang aking dalangin, gumawa ka sa mga kabatahang ito. Mula sa harap hanggang sa likuran. Mula sa may edad hanggang sa bata, O Diyos. O Diyos, gumawa ka sa kanila. At ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Kumilos ka, O Diyos, sa mga kabatahang ito. Kailangan kanila ngayon, O Diyos. Kailangan kanila, O Diyos. Kailangan nilang yung matpagawa at pagkilos sa kanilang kalagitnaan. O Diyos, na-recognize namin sa mga sandaling ito ang aming mga kakulangan, ang mga lapsas namin. O Diyos, we are empty. Lord, we are broken people. Marami kami mga kalungkutan, mga kalumbayan. Marami kami mga pagkakamali. Marami pa kami mga hindi alam, O Diyos. O Diyos, sa mga sandaling ito, ikaw ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Kaya ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, let the weight of your glory fall. At bayang kumpletuhin mo, mga kabatang ito,
ng kalakasan, ng kagalingan, ng kagalakan. O Diyos, gumawa ka sa buhay ng bawat isa. At sa mga sandaling ito, patunayan mo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Gumawa ka sa buhay ng mga kapatid, sa bawat isa, nagkataas nilang kamay, lumalapit sa iyo. Lord Jesus, patunayan mo na may kaya kang gawin sa mga kabataang ito. Hallelujah, 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 hallelujah. Gumawa ka sa bawat isa. Kumilos ka, O Diyos, at lumapit ka sa bawat isa. Lord, we are broken people. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Sabi mga buhay. O Diyos, bigyan mo ng pagkaalam ang mga kabataang ito na ma-recognize nila na wala kaming ibang kailangan kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. At ang aking dalangin sa gabing ito, patunayan mo na ikaw ang Diyos na gumagawa at kumikilos. Lord, once again, prove yourself, O God, na ikaw ay may magagawa sa aming mga buhay sapagkat ikaw lamang ang siyang aming kailangan sa gabing ito. O Diyos, maraming salamat sa iyong paggawa sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagkilos. Maraming salamat na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at tunay nga na pinaputunayan mo na ikaw ang Diyos na buhay sa aming kalagitnaan. Sa gabing ito, lumalapit kami. Tinataas namin ang bawat isa. May mga pangailangan ng bawat isa, O Diyos. Only you know, Lord. Only you and them, Lord, nakakaalam ng kanilang mga kalagayan. And I pray, Lord, na sa mga sandaling ito, ikaw ang Diyos na siya magkukumpleto ng kakulangan ng bawat isa. Ikaw ang magbibigay ng kagalakan sa bawat isa. Ikaw ang bibigay ng guidance sa bawat isa. Ikaw ang magbibigay ng gladness sa kalungkutan. Ikaw ang magbibigay ng healing sa mga karamdaman. Ikaw ang magbibigay ng strength sa mga kahinaan. At bayaan kami maglingkod, knowing, recognizing our lapses, at kami nakatingin lamang sa iyo na ikaw ay tapos na gumawa sa aming mga buhay. O Diyos, nagpasalamat kami sa gabing ito sa iyong pagkilos at paggawa. Nagpasalamat kami na ikaw ay muli gumawa sa aming kalagitnaan. Tunay nga, O Diyos, hindi mo pinabayaan ang iyong mga kabataan. I can feel, Lord, how much you love them, how much you care sa kanilang mga kalagayan. At Lord Jesus, nagpasalamat ako sa gabing ito na ikaw ay tapos nang gumawa para sa bawat isa na nangailangan. May mga ilang kami yung kapatid, O Diyos, na nagpaabot ng kahilingan ng prayer request. Kaya, O Diyos, ikaw ang siyang tumugon sa kanilang mga dalangin. Kahilingan namin kapatid, Brother Patrick, na pag-iingat sa biyahe ng kanyang nanay, O Diyos, na bigyan mo siya ng kaligtasan. Lord, we pray sa pag-iingat at lalong higit, Lord, sa kaligtasan namin mga mahal sa buhay. We pray for our Brother Patrick, Lord, ang kanyang kagalakan na makauwi ng safe ang kanyang nanay. Sa mga sandaling ito, Lord, we pray din for our Brother Chapet na pinadalangin niya ang kanyang ama. Father God, tinuruan mo kami na mag-cultivate ng concern sa aming mga pamilya. Nagpasalamat ako, Diyos, personally sa iyo, na mga kabataang ito ay binibigyan mo, Diyos, ng care, ng love sa kanilang mga pamilya. At hindi mo inahayaan, O Diyos, na kami mabuhay, na kami nagasarili. Sapagkat ikaw, O Diyos, ikaw ang aming great Father at pinakita mo ang iyong saganang pag-ibig sa aming kalagitnaan. Kaya sa mga sandaling ito, Lord, we pray for sa aming mga kapatid, Brother Japet, Brother Patrick, sa kanilang mga kahilingan. At sa bawat isa na lumalapit ngayon, O Diyos, nakita mo kanilang pagluha, pagtaas ng kamay, pagluhod. Father God, we pray for each and every one of us. And in Jesus' name, ang katugunan, ang kasagutan sa mga dalangin ay tapos mo nang ginawa. Sa pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus, ikaw ang Diyos na maluwalhati at ikaw lamang madakila sa aming mga buhay. Purihin ka, luwalhatihin ka, O Diyos. At bayaan sa mga sandaling ito kami lumabas ng dakong ito na hindi na katulad ng dati. Sapagkat na-recognize man namin na marami kaming kahinaan, nakikita naman din namin ngayon na ang Diyos ang siyang aming kakompletuhan. At sa mga bagay na yan, ikaw ay naluluwalhati sapagkat tinuruan mo kami na magtiwala lamang sa iyo.
O Diyos, salamat Ikaw ang nagbabago sa aming mga buhay. Hindi mo kami inaayaan na manatili sa panlalamig. Hindi mo kami inaayaan na manatili sa panghihina. Kaya nagpasalamat kami, sinugo mo ang iyong salita sa gabing ito upang ipakita, upang ipadama sa amin kung gaano ka umiibig sa amin. At tinuturuan mo kami ngayon na lumapit, magtiwala lamang sa iyo sa lahat ng mga bagay namin kakulangan pa. At sa mga sandaling ito, Diyos, magkatapos sa aming gawain, tunay nga masabi namin na kami ay pinagpala sapagkat Ikaw ay gumawa sa aming kalagitnaan. Nagpasalamat kami, O Diyos, sa mainam na gabing ito, sa mainam mong paggawa at pagkilos. At bayaan lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng pasalamat ay mauwi lamang sa iyo, Diyos, sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Purihin ang ating Panginoon, palakpakan natin Panginoon, mga kabataan. Purihin ang ating Diyos. Sa Diyos mauwi ang papuri at pagdakila at pasalamat. Purihin ang ating Panginoon. Tunay nga na ang ating